mo dati, saya-saya ng bahay na to. Pero ngayon, anong tao? Si Isagani, wala na ng pagtingin sa tatay niyang si Felix. Sa aming lahat, siya ang pinaka-nasasaktan dito sa nangyayari. Felix, halika, doon ka na lang sa bahay para mahimasmasan ka. Ako na lang ang natitira mong kakampi. Palagi na lang akong mali. Kung ako sa'yo, magkagalit ako sa kanila. Matapos mo silang tanggapin, mahalin, iiwan ka nila ng ganun-ganun lang. Ako na lang ang meron ka. Hanggang ngayon ba si Isagani pa rin? But I can't help it. Palagi ko siyang naiisip. Ang bait-bait ni Noah. He's doing anything to be the perfect boyfriend pero hindi mo na-appreciate yun. Mag-focus ka na lang sa kanya. You're right, Eve. It's about time na gumanti ako sa kanila at uunahin ko ang anak na bastardo ni Robert. My daughter has a plan para makaganti kay Isagani. Just make sure na hindi mapapahamak si Patrice. Pag may problema ka, pag may nambastos sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Akong bahala sa'yo, Patrice, kasi kuya mo. Pwede ba wag na lang nating ituloy? Ayoko na kasing gantihan si Kuya Isagani. Patrice! Tulong! Yang Isagani nga na may kasalanan eh. How dare you! Kadyo, madaling araw na wala pa si Felix. Saan kaya nagpuntaan ako? Dalawa lang yan. A, uminom, nalaseng, kaya hindi na nakauwi. O B, nasa babae niya. Walang babae si Felix. Ano ka ba, Kadyo? Hindi wala, quiet na kiss. Samahan mo ako. Pupunta tayo sa bahay ni Janice. Susunduin ko si Felix. Bakit? Alam mo ba ang bahay ng ahas? Hindi naman, di ba? Kaya hindi pwedeng sumugod. Paano ko hanapin ang anak ko? Hindi ako makakatulog hanggat hindi siya umuwi. Ganito na lang. Pupunta ako sa may palengke. May mga nagbababa na doon ngayon. Ipagtatanong ko yung bahay ni Janice. Sige, balik ka agad, ha? Oo, saglit lang ako. Hihintayin kita, dalian mo. Bakit ka na doon? Saglit lang ako. Stella, dito ang tamang lugar para mag-iskandalo ka. Bakit mo ba ako pinipigilan at kinakampihan mo pa yung anak mo sa labas na yan? Ka nang manggulo rito. Sige, ganyan naman kayo eh. Palibhasa, mga wala kayong pakialam sa anak ko. Tumigil ka na, Stella. Pag hindi ka tumigil, palalabasin kita rito. At hindi mo na makikita ang anak mo. Huwag mo ko subukan. Nasaan si Patrice? I wanna see her. No-operan siya. Halika. Bakit mo dinaan ang pinsan ko? Sinaulo ka ba? Jason, tama na. Relax. Aksidente lang isip eh. Ano? Parang kasi si Patrice eh. Si Isagani sana nasaksak ko. Ang usapan natin, pagtutulungan natin, bugbugin! Wala sa usapang saksakin. Paano nagkaroon ng saksakan sa usapan? Ha? Nag-iisip ka ba? Jason, tama na. Nangyari na eh. Aksidente yun. Wala nang sisihan, pare. Bumalik na kayo sa mga asyenda ninyo. Lumuwas na kayo ng Manila. Basta huwag kayong magpapakita dito. Huwag kayong magpapahuli. Alis! Mother? Mother! Mother! Mother, gising. Mother, gising. Ay, Kadyo, nasaan ang anak ko? Chill ka lang, relax ka lang.
pupunta natin kila Janice. Knows ko na ang address. Isasave na natin sa Adan. Bilis na! Oo, magbibihis lang Bilisan mo ako. na dyan. Sandali, sandali. Bilisan mo dyan, ha? Apo, bakit? Nadalaw tayo, di ba? Halika na. Lola, naawa po kasi ako kay Patrice. Pinangako ko pa naman sa kanya na ipagtatanggol ko siya pero wala akong nagawa. Pakiramdam ko tuloy ngayon, wala akong kwentang kuya sa kanya. Sagani, hindi totoo yan. Kilala kita. Alam kong gumawa ka ng paraan. Kaya wala kang kasalanan. Isa pa, sila nagyaya sa'yo, di ba? Sa bar na yon. Hindi naman po kami pupunta kung hindi ako malungkot eh. Kaya nila ako sinama para mapasaya nila ako. Sagani, tama na yan. Alam niyo, Lola, kung nandito lang sana si Inay. Kung di na sana ng babae si Itay, hindi naman sana aabot sa ganito. Nandito naman ako, Sagani. Nandito naman si Lola Pilar. Malungkot. Pero tiis-tiis lang tayong dalawa. Tayo lang kasing dalawa magkasama eh. Pero manalig ka po. Palalampasan natin ito. Nakaya natin dati. Kakayanin natin ulit ito. Mrs. Quintana, Yes? okay na ho yung anak nyo. Nag-stabilize na po kondisyon niya. At pinalipat ko na rin po siya sa isang private room. Oh, thank God. Ang akala ko mawala na sa akin ang anak ko eh. Thank you, Doc. You're welcome. Excuse me. Tita, I'm happy na okay na si Patrice. Pero please don't forget what happened. Si Isagani, siya ang may kasalanan. Jason, kung sa tingin mo palalampasin ko si Isagani sa ginawa niya, nagkakamali ka. Dahil gagantihan ko siya. At higit pa sa ginawa niya kay Patrice ang matitikman niya. Lalabas na si Janice. Aling Amelia. Nandito ba ang anak ko? Nay, Si Papa Felix! Bakit hindi ka umuwi? At bakit ang babaeng ito ang pinuntahan mo? Nay, hindi ako uuwi. Kayo sumundo sa akin, ibig sabihin nun, wala kang mag-ina ko. Kinalimutan din nila ako. Wala na silang pakialam sa akin. Kaya hindi ako uuwi. Alam mo, Ina, ito yung umuwi ako. Nalulungkot ako. Dahil wala naman doon ang mag-ina ko eh. Parang gusto ko na nga magpakamatay eh. Hindi ako papayag na dito ka tumira. Aling Amelia, tama na ho. Hayaan niyo ho si Felix magdesisyon kung saan niya gusto. Simula ko ngayon, ako na mag-aalaga. Huwag ka na makialam dito!
Nay. Felix, mag-isip ka. Ano na lang ang sasabihin ni Lumeng kapag nalaman niya nandito ka kasama ang babaeng to? Kaya umuwi ka na. Umuwi na tayo. Inay, hindi ako uuwi. At hindi rin ako mananatili dito. Doon ako pupunta kay paring Aldon. Doon ako mag-iisip-isip, magpapahinga. Hanggang bumalik ang pamilya ko sa akin. Kaya, Inay, umuwi na kayo. Mabuti naman po at okay ang lagay ni Patrice. Hindi ko po alam gagawin ko sa sarili ko kapag nalam ko na may nangyari sa kanya. Sana naman hindi na maulit ang nangyari. At sana rin matapos na ang delubyong ito. Lolo, pwede ko na po ba siyang bantayan? Gusto ko sana humingi ng tawad sa kanya. I don't think it's a good idea, Isagani. Masyado pang mainit ang ulo ni Stella. Baka kung anong gawin niya sa'yo. This time, I agree with Robert. Umiwas ka na muna sa gulo. Ayokong masaktan ka. Felix, huwag ka na umalis. Dito ka na lang kasama ko. Tama ang Inay. Hindi maganda magkasama tayo. Baka ako na lang sabihin ni Lumeng. Si Luming na naman? Kailan ba ako mananalo dyan sa Luming na yan, ha? Alam mo, Janice, alis na ako. Felix? Felix, naku, teka, maupo ka muna. Felix, Felix? Felix, mainit ka. Nag-aapoy ka ng lagnat. Ay, hindi ka pwedeng umalis ng ganyan ang kalagayan mo. Ang kapal talaga ng mukha ng Janice na yun, no? Masarap tektosan ng mukha. Napaka-opportunista. Naku! Parang dagang naglalaro dahil wala ang pusa. Nagkakamali si Felix diyan sa desisyon niya. Hindi siya dapat nagtitiwala sa isang haliparot na tulad ng babaeng si Janice na yan. Eh, nasa na ba kasi si Mother Luming? Diyos ko naman, kung pag hindi pa siya bumalik, maaagaw na ni Janice yung asawa niya. Masisira na ng tuluyan yung pamilya niya. Huwag naman sana, Megan. May tiwala pa rin naman ako sa anak ko. Good luck, Aling Amelia. Lagi pa namang naglalasing si Papa Felix ngayon. At saka ang lalaki kapag ka umiinom, may iniisip yan. Lalong-lalo na kapag ka may dagang umaaligid at lumalandi sa harap niya. Ang pinagdarasal ko lang ngayon, sana matauhan si Felix. Bago niya pagsisihan yung ginagawa niyang pakikiapid doon sa babaeng yon. Actually, halika na nga muna tayo. Felix, hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Ang taas ng lagnat Dito, mo. kaya ko to. Felix, huwag kang nga makulit. Hindi kita pwedeng hayaang umalis ng ganyan. Baka kung ano mangyari sa'yo. Eh, ano ngayon? Wala nang kwenta buhay ko. Iniwan na ako ng pamilya ko. Wala na kang kwenta. Felix, huwag ka nagsasalita ng ganyan. Nasasaktan ako. Ayoko minamaliit mo ang sarili mo. Eh, totoo naman, di ba? Iniwan nila ako. Wala na akong halaga sa kanila. Pero sa akin meron. Felix, importante ka sa akin. Naiintindihan mo ba yon? Wala akong pakialam kung basura ang tingin ng pamilya mo sa'yo. Hindi kita kayang itapon at hindi kita kayang iwan. Mahalaga ka sa akin, Felix. Felix, inumin mo muna itong gamot. Para bumaba ang lagnat mo. Felix, hindi kita inagaw kay Lumeng. Iniwan ka niya, di ba? Tinapon ka ng sarili mong pamilya. Pinulot kita.
At ngayong nasa akin ka na, Felix, hindi na kita pakakawalan. Akin ka na, Felix. Akin ka na. Janice! Umuwi na muna kayo sa villa. Pahinga kayo. Babalitaan naman kita tungkol kay Patrice eh. Gusto ko sana siyang bantayan, Dad, pero nirespeto ko po desisyon ni Ma'am Stella. Ayaw ko naman magkagulo pa dito dahil sa akin. Huwag mo nang isipin si Stella. Mahalaga, Patrice is out of danger. Babalik na ang lahat sa normal pagkatapos nito. So, gano'n na lang yon. Palibhasa, nakaligtas na si Patrice sa kamatayan. So we will forget about everything? Hoy, ikaw, Isagani. Huwag ka masyadong masaya. Kung ako sa'yo, matakot ka. At ihanda mo yung sarili mo dahil pagbabayaran mo kasalanan mo sa anak ko. Stella, tumahimik ka na. Maging masaya na lang tayo na okay si Patrice. No! No, Robert! Nasaktan ang anak ko nang dahil sa anak mo. Anak ko rin si Patrice. Pero mas pinapaboran mo yung bastardong yan. Kinahihiya kitang maging ama ng anak ko. Kaya magsama-sama kayo mga mamamatay tao. Pawiin mo sinabi mo. Hindi kriminal ang apo ko. O bakit? Totoo naman, hindi ba? Ex-convict ang mga magulang yan. Si Luming at si Felix, pareho nang nakulong. Kaya ikaw, Isagani, hindi kita titigilan hanggang hindi ka rin nakukulong. Sige na, umalis na kayo. Halika na, Isagani. Uwi na tayo. Stella. Don't touch me! Hindi ho ba kayo marunong kumatok, Auntie? Aba, tinawag mo pa akong auntie? Wala ka naman respeto. Kailan ka pang natutong bastusin ako? At kailan ka pa natutong bastusin ang sarili mo? Baka kayo ho ang may kailangang matutunan sa respeto. Baka nakakalimot kayo. Bahay ko to. So, gagawin mo lahat ang gusto mo? Pati patirahin dito ang pamilyadong lalaki na yan? Iniwan na siya ng pamilya niya. Tinulungan ko si Felix dahil mahal ko siya. Janice, nabubulagan ka sa pagmamahal mo sa kanya. Hindi mo siya natutulungan. Sinisira mo ang buhay niya. At naninira ka ng ibang pamilya. Alam niyo, si Luming at Isagani ang nauna. Binaliwala nila ang pagmamahal ni Felix. Sila ang sumira ng sarili nilang pamilya. Hindi si Felix. Hindi ako. At sa tingin mo, ipagpapalit ka niya kaysa sa pamilya niya? Hindi niya kailangan mamili. Alam kong gugustuhin niyang kami ang magkasama. At mas liligaya kami ng gano'n. Janice, walang kabit na nagiging maligaya. Nanghihiram ka lang, nakikihati. Nakikisaw-saw sa pagmamay-ari ng iba. Alam mo, Auntie, matagal kong pinangarap na mahalin ako ni Felix. At ngayong nandito na siya, hindi ko na siya pakakawalan. Ngayon, kung magiging sagabal kayo sa mga plano ko, maluwag ang pinto, makakaalis na kayo. Pwede ka na magbalot, Auntie. Ang daddy mo na ang bahala kay Patrice at Stella.
Siguro naman matatahimik na yung bahay natin pag-uwi. Hintayin nyo na lang ako sa lobby, ah. Dali lang. Apollo. Lola, gusto kong maging responsable sa nangyari kay Patrice. Wala naman akong kasalanan, pero ayoko ng gulo. Kaya kung yun ang katatahimik ni Ma'am Stella, yun ang gagawin ko. Huwag kang maniniwala sa Stella na yun. Naghahanap lang yun ng masisisi sa nangyari. Lola, naiintindihan ko naman ho kung bakit nagagalit si Ma'am Stella. Nasaktan ng anak niya. Kayo rin naman ho, di ba? Kapag nasaktan si inay, magagalit kayo, di ba? At saka ganun din si inay sa akin. Alam mo, kahit wala rito ang nanay mo, iniisip ka pa rin nun. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Babalik si Luming. Mabubuo ulit ang pamilya natin. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Parte na rin ako ng pamilyang Quintana, Lola. Hindi ko sila pwedeng iwan sa ere. Meron na rin akong responsibilidad bilang parte ng pamilyang to. Hindi ko sila pwedeng iwan gaya ng ginawa ni Inay at Titay sa akin. Sinampal ako ng lolo mo. Pinahiya niya ako sa mga tao. Dahil na naman kay Isagani yan, no? Inampihan na naman nila yung epal na yun. Si Patrice na nga ang nasaktan. Pinoprotektahan pa nila yung Isaganing yun. Tita, I want to confess something. May kasalanan ako at pati yung mga kaibigan ko. Well, pinlano namin saktan si Isagani. And something went wrong. Nadamay si Patrice. I'm sorry. Something went wrong? So, ganun na lang yun? Tita, hindi ko pwede sabihin kay Lolo yung totoo eh. Ako yung puputukan yan eh. Pati si Patrice, madadamay yan. Kakonsaba namin yan eh. No, Jason. She won't do that. Hindi niya ipapahamak ang sarili niya. Well, hindi niya pwede sabihin yung totoo. Jason, once Patrice wakes up, ididiin niya si Isagani. At tuluyan nang mawawala ang bastardong yun. Patrice? Anak? Kamusta ka? Ang sabi ng doktor, stable na daw ang vitals mo. Pero, how do you feel? May masakit ba sa'yo, anak? Ha? Sabihin mo sa akin, ano nararamdaman mo? Tell me. No, Mommy. I'm really fine now. Patrice, I'm really sorry for what happened, ah. Pero hindi naman namin sinasadya, di ba? Jason, don't apologize. It's not your fault. Si Isagani ang dahilan kung bakit nasaksak ang anak ko. Si
si Isagani? Yes. Hindi ba? Yun naman talaga ang plano ninyo ni Jason. Ang sirain si Isagani sa lolo at sa daddy mo. Patrice, nasa iyo ang simpatsya ng lahat ng tao ngayon. Kaya kahit anong sabihin mo, paniniwalaan nila. Yan ang ikasisira ni Isagani. Tapos tayo makakatakas tayo. And they will have no choice but to punish him. Hindi na natin siya kailangan paalisin pa. Siya na mismo ang magkukusang mag-aalis sa balutan at pabalik dun sa bukid nila. Felix, umalis ka na lang! Umalis ka na! Umalis ka na! Patrice, sasabihin mo sa kanila kung gaano kaduwag si Isagani, na hinila ka niya para ikaw ang masaksak at hindi siya. Hindi totoo yan. Nahinarang ko yung sarili ko para hindi mapahamak si Isagani. What? Sana'y hindi mo kami talikuran tulad ng ginawa nila sa'yo. Opo, Lo. Salamat naman at tinanggap mo na kami sa buhay mo. Pinapangako ko, Apo, hindi ka namin iiwan. Hindi namin gagawin ang ginawa ng pamilya mo sa'yo. And your favorite son is the culprit. Prove to us that you're a just and fair father. Sige, gagawin ko kung anong nararapat. Dahil kung si Isagani talaga may kasalanan, he will suffer the consequences. This is it, Patrice. Kabisado mo na ba ang mga linya mo? Opo, Mami. Show no mercy to Isagani. Gusto ko, umalis sila ng Villa Quintana na wala na silang babalikan pa.